Unang-una po, kung may mga ganong mga senaryo, kine-check namin una yung reading ng metro, kung tama ba yung naipasok doon sa gadget natin during the conduct of meter reading. Pag na-check natin na tama naman, ang susunod natin i-check ay yung accuracy ng meter. Kung ito pa ba ay 100% accurate or kailangan ng palitan o kailangan i-rectify. At kung ma-validate naman natin na may diferensya or nag-register ng mas mataas yung metro kaysa doon sa 100% accurate registration, ay nakakaroon naman tayo ng pag-rectify doon sa billing ng consumer. Siguro may mga instances na babasa natin sa mga Facebook posting, yung may umabot ng milyon. Yes. Kadalasan po kasi doon hindi natin ginajustify na human error, pero nagkakaroon po talaga ng pagkakamali sa pagkikiin nung reading ng metro. Malamang tama yung reading, pero nung kiniin doon sa gadget natin, halimbawa 5 digit yung supposed to be reading, 4 lang yung nag-register sa gadget, at kino-consider nung sa computation na nung nag-wrap around or umabot na sa maximum registration ng metro, then lumakad ulit doon sa current reading. So, automatic yun, million kagad ang magiging doon. So, lahat ng mga ganong pangyayari na milyon ang amount, ganon yung naging dahilan pag nagkamali ng pagpindot doon sa na parang pag nagpipindot tayo sa cellphone, 1, 2, 3, 4, 5 halimbawa, yung pala yung 1 hindi nag-register, yung 2, 3, 4, 5 lang yung nag-register, kaya ganun yung nagiging fit. At once na mayroong ganong pangyayari, automatic yun, i-rectify natin yun. Kasi hindi naman pwedeng kahit sino, hindi pwedeng pabayaran yun. Ganun nga mga sa isang consumer. So, for Facebook? Unang-una po, kung may kakayahan nilang tignan yung metro nila or picturean para makita yung actual reading kumpara yung nandun sa resibo nila, mas maiging ganun ang gawin. Or kung hindi nila alam yun, pumunta lang sila sa mga area office natin. Lahat ng bayan, mayroon tayong area office para ma-check, ma-verify yung reading ng kanilang metro. At kung may mga rectification na kailangan gawin, may forward sa opisina, yung area office na po natin lang magpa-process or magpa-facilitate. Actually, yung mga event, yung nabanggit natin kanina, about 1 million, ay binibigyan natin ng pagkakataon naman yung mga involved na meter reader na nagkaroon ng pagkakamali para ma-explain or masabi nila yung dahilan kung bakit nangyari yon. Actually, merong isang meter reader natin na sinabi na nung bago niya ibigay yung bill sa consumer, nakita na niya na 1 million. But may nakakita yata, sabi, pa-picture nga, pinicturean. Pero hindi naman isinerve yung bill kasi alam na mali at ipaparectify. So, tapos nagkaroon ng posting. So, ibig sabihin nun, hindi natin masasabi kung anong intensyon nung nag-post na pero kung titignan natin, hindi naman isinerve yung nakita na kailangan lang i-rectify sa opisina kasi ang mga meter reader natin kasi hindi pwedeng magbago ng mga printout ng statement para maiwasan yung paglaruan nila yung pagbibil sa ating mga fans. So once na nagkaroon ng error, ipapaalam muna sa kanyang supervisor na nagkaroon ako ng error, i-rectify natin para mabago yung bill at may serve yung tamang konsumo ng consumer. Rini kasi po gustong itanong ng ating mga honorable board members yung reason kung bakit tumaas o nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng kuryente umpisa nitong nakarang buwan at most probably itong buwan na ito medyo may pagtaas pa rin. So, tinanong po nila kung ano yung mga main reason kung bakit po nagkaroon ng increase at ano yung mga factors na nakakapekto. So, sinabi naman po natin na
Unang-una yung sa supply at saka sa demand. Rin, nakaranas tayo ng pagdipis ng reserba o yung supply ng kuryente. Kaya napilitang pinaandar yung mga planta na mahal yung panggatong or yung fuel para makapag-generate ng electricity. At ito yung ginamit natin para hindi tayo magkaroon ng prolonged brownout or yung rotational brownout. Sa ngayon po, kasya naman po, yung nga lang, umaandar pa rin yung mga planta na mahal yung presyo ng fuel para makapag-generate ng electricity. Kaya nagkaroon pa rin ng pagtaas itong buwan na ito. Pero hindi naman nakakaya nakarang buwan. Gano'n ba kalaki? Sa ngayon kasi nire-reconcile pa namin yung aming purchase dito with our supplier para masigurado natin na tama yung may pass on nating rate sa ating mga consumers. Sa palagay ko, hindi naman ganun kataasan. Unang-una, nationwide, ang pinakamalaking distributor ng kuryente sa ating bansa, Meralco, nag-announce na ng pagtaas. So, kaming mga mas maliliit na distribution utility ay mas malaki ang impact ng pagtaas ng presyo sa spot market. At saka yung pagbaba ng peso kontra dollar. Sa ngayon, based sa monitoring namin ay bumabalik na sa normal demand natin. Kaya asahan natin na yung energy consumption ng ating bawat consumer ay bababa na rin. Though magkaroon ng pagtaas sa generation, pero since bababa yung konsumo ng ating mga consumers, ay asahan natin na makakapag-contribute sa pagbaba ng electric bill.